Madalas na isipin ng mga kapwa nating manggagawa na ang isang safety officer ay yung mga taong naghahanap ng mali. Well, hindi naman natin sila masisisi. Tama na mali ang ating mga hinahanap. Ngunit dapat nating ipaalam sa kanila na ang maling mga hinahanap natin ay para din naman sa kaligtasan nila. Our findings should not be personal. Tingnan muna natin yung work environment. Tingnan natin yung policies, yung guidelines, yung work instructions. May training ba yung mga tao? Na-orient ba sila dun sa work environment? Okay ba yung equipment na ginagamit nila? Okay ba yung work environment nila? Dahil madalas, kung paano gumalaw yung mga manggagawa ay nakabase din doon sa paligid nila. Sa ganitong paraan ay may iwasan natin ang mga negatibong pananaw ng mga kapwa nating manggagawa sa ating mga safety officer. At makakatulong din natin sila upang mapanatili nating ligtas at maayos ang ating lugar pagawaan. Hi! Ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na naka-base dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano, at isama na rin natin ang mga interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon magpakalat ng impormasyon at kaalaman sa mundo ng health and safety. Tara, sabay natin na-explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Kung matagal ka ng subscriber ng channel na ito, malamang sinusubaybayan mo yung DOLE reportorial requirements. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na WAIR o yung Work Accident Illness Report. Ang report na ito ay ginagawa ng investigating officer, maaaring safety officer o ang supervisor, at pinipirmahan naman ito ng employer. Ang WAIR ay sinasubmit bago ika-30th day ng buwan, maaaring sa regional office o via online through ERS. At isa ito sa mga tinalakay sa Labor Advisory Number 7. Ano-ano ba ang mga aksidente na nire-report sa WAIR? Number 1, kung sakaling ang insidente ay nagresulta sa isang fatality o kamatayan, kinakailangan na i-report ang aksidente sa loob ng 24 oras sa kahit anong pinakamadaling paraan. Maaaring phone call o text message. Siguraduhin din na may confirmation ang DOLE representative sa iyong notification patungkol dito. Dahil ang aksidente ay nagresulta sa kamatayan o permanenteng disimbalido ay iniimbestigahan din ng regional office o kung sino mang inotorsehan ng opisina. So ibig sabihin nito may pupuntang representative from DOLE papunta sa inyong opisina sa loob ng 48 hours para mag-imbestiga din doon sa pangyayari. Ihanda mo yung mga pictures, documentations dahil siguradong hahanapin ito ng DOLE representative. Pangalawa, mga peligrosong pangyayari na maaaring magresulta sa sakit o mga seryosong pagkapinsala sa lugar pagawaan. Kasama din sa mga inimbestigahan ang mga sumusunod: pagsabog ng boiler, pagsabog ng mga receiver o storage container na mayroong mataas na atmospheric pressure o any gases o liquid dahil sa compression ng mga ito. Pagsabog ng mga revolving wheel o stone grinder o grinding wheel, pag-collapse ng crane, derrick, winch, hoist o kahit anong equipment na ginagamit sa pagbubuhat. Explosion o kahit anong pagsabog na nangyari sa lugar pagawaan na nagresulta ng damage sa property at kinakailangang isuspende ang trabaho sa loob ng 24 oras. Electrical short circuit o mga electrical failure ng mga electrical machinery o apparatus dahil sa pagsabog, pagkasunog na nagresulta ng paghinto ng trabaho na tatagal ng 24 oras. Ngayong alam na natin kung ano yung mga aksidente na maaaring i-report sa WAIR, pag-usapan naman natin yung mga terminology na makikita ninyo o kailangan gamitin ninyo sa form. Dahil aminin mo, hindi mo ito masyadong maintindihan, kaya ka nandito. Okay, game. First terminology, medical treatment injury. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito ay yung mga injury na kinakailangan ng first aid treatment at hindi ito nagresulta sa pagka-disimbalido ng isang individual. Pangalawa, disabling injury o malinaw na ito. Ito naman yung uri ng injury na maaaring magresulta sa kamatayan. Permanent to total disability o permanent partial disability o kaya naman temporary total disability. Pangatlo, death o kamatayan. Ano pa ba yun? Hindi na natin siya i-expound. Pang-apat,
permanent total disability. Ang ibig sabihin naman nito, permanenteng pagka-disimbalido ng buong katawan. Maaaring dahil ito sa injury o sa sickness. Ang mga ganitong injury ay maglilimita sa manggagawa upang makapagtrabaho ulit. Ano yung mga example ng permanent total disability? Aksidente na nagresulta ng pagkabulag ng dalawang mata, aksidente ng isang mata, isang kamay, o braso, o binti, o paa. Aksidente na salitang braso, kamay, binti, at paa. Pagkaparalisan ng paa o binti. Brain injury na nagresulta sa pagkabaliw o hindi pag-function ng tama ng isipan. Panglimang terminology, permanent partial disability. Ito naman ay yung kahit anong injury maliban sa nabanggit doon sa naunang terminology na death o kamatayan o yung permanent total disability. Pang-anim, temporary total disability. Kahit anong injury maliban sa kamatayan, permanent total disability, partial total disability. So kung hindi ka mag-fall doon, ang tawag sa'yo ay temporary total disability. Pang-pito, regularly established job. Ito yung regular na ginagawa ng isang manggagawa doon sa lugar pagawaan. Sample natin, ikaw ay janitor. So ang regular na ginagawa mo o nasa job description mo ay magwalis, magtapon ng basura, maglagay ng basura sa basurahan, dali ng basura sa tamang lagayan, and so on. Pangwalo, Day of Disability. Ito yung araw na hindi nakapagtrabaho ng maayos yung isang manggagawa dahil sa kanyang injury o illness na natamo. Pangsyam, Total Days Lost. Ito naman yung kombinasyon ng dalawa. Number 1, days ng disability mula ng total illness or injury at lahat ng pagbabago ng schedule dahil sa death o permanent total disability at permanent partial disability. Pang-10, schedule change. Ang schedule changes naman, makikita mo to sa libro ng OSH Standard. Table number 6 ito. So, papakita ko na lang kung ano yung table number 6 sa inyo dito sa screen. Okay guys, so nandito ngayon tayo sa OSH Standard Book. So, once you downloaded the PDF file dun mismo sa website ng Occupational Safety and Health Center, ay makikita nyo ngayon yung scheduled charges. So, i-control F nyo lang yan and then type nyo yung scheduled charges, search nyo. So, makikita nyo yan. Sabi dito, scheduled charges shall mean the specific charge in full day. So, ibig sabihin isang buong araw kung magkano yung scheduled charges doon. So, tingnan natin yung table number 6. Sabi ko nga, papakita ko sa inyo yung table number 6. So, dito sa table number 6, guys, makikita ninyo ngayon kung ano ba o magkano ba o gaano kadami bang lost time yung makikita ninyo dito sa kung sakaling may mangyari doon na insidente na kung saan involving yung amputation or pagkaputol o pagkawala ng function ng parte ng katawan ng tao. So, dito, in-identify natin yung kamay, paa, binti, mata, at even yung mga tainga natin. So, makikita natin dito sa table na ito. So, bigyan ko kayo ng isang example. So, dito makikita ninyo na naging detalyado yung table na ito. So, may mga terminology dito na medyo medical. Kamukha ng distant. No? Distal, index, and so on. So, pag-usapan natin yan. Doon muna tayo sa parte ng kamay. So, para sa mga hindi nakakaalam, thumb. So, alam naman natin yun, no? Hinlalaki, no? Index finger, hintuturo, middle finger, yung gitna, ring finger, palasingsingan, little finger, ito naman yung hinliliit. So, ang parte po ng daliri natin ay may tatlo, no? Nahati po sa tatlo, yung buto ng daliri po natin. So, pag sinabi po nating distal, ito po yung pinakadulo. Pag sinabi naman po nating middle, ito naman po yung gitna. Pag sinabi naman po nating proximal, ito naman po yung mismong malapit na sa pinakakamay. At pag sinabi naman po nating metacarpal, ito po yung buto na nandito. So, pag nadamay po yan, automatic, yun na po yung lost time po natin. At bawat parte po ng daliri ay makikita po natin ay meron po talagang scheduled charges. Dahil bawat daliri po ay may importansya sa pag-function ng isang individual. Ganon din po naman sa ating mga paa.
So kung mapapansin po ninyo dito, distal phalanges, middle phalanges, proximal phalanges, and metatarsal, and even foot and ankle, makikita po ninyo dito. So, pag naputol po iyan, no, o kaya po ay nadurog o nawalan na po ng function, meron din po tayong schedule charges dyan. Ngayon, AC, paano ko malalaman ito? So, madali lang po. Maaari po kayong mag-request medical result, medical records sa taong na-aksidente at makikita nyo po ang mga terminology na yan. Siyempre, maliban dun, maaari po tayo makipag-coordinate sa ating occupational health team. So, maaari po natin makipag-usap sa nurse o kaya po sa doktor na present sa ating work environment para po mas ma-identify natin kung ano bang parte talaga ng katawan ng tao at ano ba talaga yung nangyari doon mismo sa taong na-aksidente. Continuation naman, pag sinabi nating impairment, no? Impairment ng function. Pag sinabing impairment ng function, ibig sabihin hindi na gumagana. No? Sample natin, pag isang mata daw yung nawalan ng paningin, whether or not there is a sight in the other eye, may 1,800 na yan. Pag parehas po, 6,000. No? Pag one ear naman, 600. Pag both ear naman, 3,000. Bakit ganun? Isang tenga, 600, pero pag dalawa, 3,000 na. So, syempre, mahirap pa rin po makapag-function. No? Doble ang hirap ng isang individual na hindi gumagana ang mga senses niya sa katawan. So, kaya po ganun. So, may definition po yan dyan. So, kailangan lang po natin gawin, mag-download po ng standard book para po mas matulungan tayo sa pag-fill out ng form. So, kung may katanungan po dito, i-consult nyo lang po yung table na yan para po matulungan po kayo sa pag-fill out. Alright? So, let's move on. Ang susunod naman po natin gagawin ay application na. Okay, isa sa mga pagbabago ngayon ay digital na yung pagpapasa ng work accident illness report. Pero para lang matulungan kayo sa pag-fill out, ang sasagutan pa rin nating form ay yung WAIR na makikita natin sa yellow book. Pero lahat naman ng question doon ay nandito rin naman sa WAIR form na ito. So para lang may idea kayo, ang work accident illness report form ay pinapasa gamit ang kanilang online platform ng DOLE, which is yung ERS. So sa mga kumpanya pa na wala pang ERS, kinakailangan po ninyong pumunta sa DOLE o kinakailangan po ninyong mag-register at magpasa ng mga requirements para makapag-apply po ng ERS. Okay, so sagutan natin yung form. Let's go. Let's do it. Punta tayo dito sa name of establishment. Ang name ng establishment natin ay PSO SOCC. Kung buo po yung pangalan, no, ng inyong kumpanya, importante po na meron pong buo po yung pangalan po ng kumpanya na ilalagay po ninyo dito sa employer data, no? At ang address naman po natin ay Purokpor, Balunga, Kalumpit, Bulacan. So ilalagay po natin yun dyan. So ang nature of business po natin is construction. So ang employer po natin dito ako. Ang nationality ko po ay Pilipino. Ayon po doon sa senaryo. Number of males, no? So sagay natin dito is 35. Sa female naman po ay 5. Sa total number naman po is 40. Edad po niya ay 30 years old. No? Sex male. Civil status married. Kasal eh. Address po niya, lagay po natin dito, taga Purokdos po siya. So, average weekly wage, sabi po natin kanina, sumahod siya ng 2,700 a week. At number ng dependent, sabi po natin dito, siya po ay may 3 anak at ang kanya po may bahay, so 4. Length of service po, prior incident of injury is 4 na taon. Occupational history, so occupational po niya, siya po ay isang laborer. Experience sa occupation, 4 years na. So, work shift, isang shift lang naman po sa SSF at meron lamang po hours per day. Siya po ay natrabaho 8 oras at 6 days a week. So, date of accident or illness, doon naman tayo sa accident or illness. Nangyari po ito noong May 29, 2022 ng alas 3 ng hapon. Personal injury, so mata, eyes. Lagay po ninyo dito, eyes. And then, damaged property, stone grinder. Lagay mo dito, both. So, description of accident, good full details on how the accident or illness occurred. So, pag sinabi natin dito,
So, maaari po nating ilagay dito kung paano ba nangyari yung insidente. So, based po dun sa senaryo kanina, tinanggal po ni Mr. Cruz yung machine guard, no? At hindi po niya sinunod ang standard operating procedure. So, maaari po natin ilagay dito yon. So, susunod na dito, was injured doing regular part of the job? Lagay po natin yes. Pag naglagay po kayo ng no, lalagay nyo po yung dahilan kung bakit po no. So, sample natin, sabihin natin ang sagot natin dito ay no. So, sasabihin po ninyo kung bakit. So, sample natin hindi naman talaga parte ng trabaho ni Mr. De La Cruz yung paggamit ng stone grinder. Ilalagay po natin dito no because the employee assigned for the job is absent. So, maaari po ninyong ilagay yun doon. So, nature of illness or extent of injury. So, ito ba ay disability ba siya? Fatal ba siya? Permanent? Partial? Temporary total? Medical treatment? Ano ba siya? So, based dun sa description po ng aksidente, hindi naman siya nabulag at hindi naman siya namatay. So, hindi po siya fatal at hindi naman din daw po siya permanent total. So, maaari po tayo maglagay po dito ng temporary total. Lalagay po natin i-check. Ilagyan po natin to ng X. Lagay nyo po ng NA. O not applicable. Dahil hindi naman po siya applicable talaga sa form. Ganun din po dito, NA. Ayan. Medical treatment. Yes. Lalagay nyo. So, medical treatment lang po. Binigyan po siya ng medical treatment. Tinanggal lang po yung foreign body sa mata niya. So, pag sinabi naman po natin nature of injury, ano ba yung nature of injury? Foreign body. Lagay po natin yan. Affected parts of the affected part of the body. Lagay po natin dito eyes. Both eyes. So, pag sinabi naman po natin kailan po nag-start yung disability, lagay nyo po kung kailan siya na-aksidente. So, May 29. At kailan po siya babalik ng trabaho. Sabi po kanina, binigyan po siya ng 5 araw. So, May 29, 30, 1, 2, 3, 4, 4. So, June 4. So, meron po tayong days loss. So, ilang araw siya nawala? So, 5. So, pag sinabi naman po nating days charge, so, since hindi naman po siya nabulag, sabi po kanina, i-count po natin yung days loss. So, sa days charge, ilalagay po ninyo dito, NA. Agency involved. Ano ba yung involved sa aksidente niya? Yung stone grinder, ilalagay po ninyo dito. Agency part involved. The agency part involved. So, yung stone grinder mismo. Struck by. Pwede natin ilagay dito, struck by. Ano yung unsafe mechanical or physical condition? Lagay natin dito, no machine guard installed. Ano ba yung unsafe act na ilagay natin dito? Not following the SOP and the reminders set by the company. And removing the machine guard. So, contributing factor, pwede natin ilagay dito, complacency of the employee. So, next naman natin dito, no? Preventive measure taken. Install a permanent machine guard. Ayun yung preventive measure natin dyan. So, machine guard, personal protective equipment, and other safeguards. So, NA na kasi given naman siya. Ang problema lang, yung machine guard was removed, no, deliberately. So, were all machine guards used? So, sagot lang natin dito, no. Lalagay natin dito is no. And why not? Because the employee, yun lang, ulit-ulit lang, employee did not follow the SOP and the reminders set by the company. Lagyan mo lang na ganun. So, for compensation, ilalagay natin dito kung magkano ba yung compensation. So, let's say for monetary, lagay mo. So, monetary, magkano? Sabi ko kanina, bigyan siya ng 4,550, 4,550. Ayan.
So, for the medical hospitalization, sabihin natin 5,000 pesos. Sinabi natin na kanina yan sa Boreal NA. Lagyan mo NA kasi hindi naman nilibing. No? Time loss on the day of injury. So, nangyari yung accident ng 3 p.m. So, lost time, uwian nila is 4 p.m. So, lagay mo lang dito is 1 hour. So, hours and minute, lagay mo lang siya 1. So, minute 00. Sa subsequent days, so sabi nga nila, binigay siya ni Doc ng 5 days. So, bigyan mo yun ng 5. So, sa 5, 8 hours a week. So, 5 times 8, 40 hours. So, 00 minutes. Time on light work reduce. Lagay lang natin NA kasi hindi naman siya binabalik sa trabaho. Binigyan siya talaga ng days leave. So, percent output, NA tayo dyan. So, damage to property and tools, nabasag lang, no? The stone grinder was exploded. So, cost of replacement, lalagay mo lang dito, monetary. So, 500 pesos. Ay, 450. Sa production time, wala naman tayong production time na lagay mo lang na wala naman na wala. Or at least dun sa computation natin. NA lang ilagay natin dyan. So, damage to materials, NA. Wala namang materials. So, sa mga areas na wala talaga, ilalagyan mo lang ng NA. So, don't forget to place NA. Pero dun sa form, maaari nyo rin naman siyang i-NA din. Dun sa ERS, may NA din siya. Sa equipment, no? Wala rin. NA na lang natin dyan. Okay, bali dito naman sa last part, siguraduhin lang natin na meron tayong certification. So, dito sa last part, lagay mo lang dito kung kailan mo siya ginawa. So, let's say, di ba, ang aksidente is May 29, lagay mo dito May 30. Tapos, accident investigation, sabihin natin ang nag-investigate dito, investigating officer yan si Mariang Magaling. At ang employer naman, syempre ako yung lagay natin dito. Easy pa yung ayaw. So, make sure na mapirma nito nung bawat employees. Pero doon naman kasi sa ERS, hindi mo na kailangan papirapan pa to. Alright, so isa sa mga major changes natin dito sa reporting ng WAIR is yung day kung kailan mo siya isasubmit. So, isa sa mga dapat nating tandaan na kung ang aksidente ay hindi nag-result into fatality or major loss or damages into property or effect sa environment, kahit on the 30th day nung month, nung kailan na aksidente, dapat doon mo i-submit yung accident report. However, if it resulted into fatality or company property damage or environmental damage na medyo catastrophic, kailangan mo siyang i-report agad within 24 hours sa kahit paanong madaling paraan. Text message, phone call, email, basta merong reporting na nangyari. And make sure na lahat ng kailangan ninyo is present. Kasi definitely within 48 hours may darating ng taga-Department of Labor and Employment na investigating officer nila para tulungan ka sa pag-iimbestiga doon sa pangyayaring aksidente. So yun na nga, ganun lang naman mag-fill out ng WAIR o yung Work Accident Illness Report form. Merong mga pagbabago pero definitely ang ginawa lang nila is minodernize lang nila o mas pinadali nila yung paraan ng reporting. Isa sa mga dapat nating tandaan pag gumagawa tayo ng accident report kailangan magkaroon din tayo ng accident investigation agad doon sa ating work area. Dapat sanay tayong mag-conduct ng accident investigation para makapagbigay tayo ng tama o totoong pangyayari doon sa lugar. So, siguro magkaroon tayo ng separate vlog entry regarding doon para mas matulungan tayo makapagbigay ng tama, totoo at eksaktong corrective measure at even findings doon sa ating mga report para mabigyan din natin ng tulong ang mga taga-Department of Labor and Employment para makapaggawa sila ng mga programa at mga rules para sa ating mga manggagawa. Grabe! Alam kong medyo challenging at medyo mahaba itong vlog natin. Pero kung umabot ka dito sa part na ito, maraming salamat sa pagstay. At maraming salamat sa mga subscriber at patuloy pag dumadami tayo dito sa YouTube channel na ito. Alam ko hindi ako ganun kadalas mag-upload. Pero sinisigurado ko naman na pag nag-upload tayo, quality yung ating entry.
Kung meron man akong nasabing mali, feel free na i-correct nyo po ako. Yun lang. So maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam.